Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, retired Police Colonel Ruina Garma arestado sa California. Biktima ng cybercrime sa buong bansa tumaas sa 7.2%. Libing ng napaslang na NPA sa engkwentro sa Samar, pinangunahan ng militar. Pagdinig sa 2025 national budget na isa publiko ng ilang mangbabatas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na inaresto sa California si retired Police Colonel Ruina Garma matapos lumabas ang report na nakaalis siya ng bansa. Sa Justice spokesperson Miko Clavano, base sa mga ulat ng kanilang natanggap mula sa Philippine National Police o PNP at Department of Interior and Local Government o DILG, nahuli at nakadetain si Garma at isa pa niyang kasama sa San Francisco City noong pang November 7. Dagdag ni Clavano, agad ding ipinag-utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Bureau of Immigration o BI na simulan na ang pagpapabalik kay Garma sa Pilipinas. Diin ng spokesperson, bagamat tinanggal ng Kongreso ang contempt order laban kay Garma, kinakailangan pa rin niyang makipagtulungan sa Philippine government. Lumobo ang bilang ng mga pamilyang biktima ng cybercrime tulad ng online scam, hacking at cyberbullying ayon sa survey ng Social Weather Station o SWS. Mula sa 3.7% noong Hunyo ay pumalo sa record-breaking na 7.2%. Noong Setyembre ang mga pamilyang nag-ulat na sila'y nabiktima ng cybercrime sa buong bansa. Lumabas din sa survey ng SWS na ang quarterly victimization ng cybercrime sa National Capital Region o NCR ay lumobo ng 12% noong Setyembre mula sa 3% noong Hunyo, habang tumaas naman ng 6.3% ang mga biktima sa Balance Luzon, 7% sa Visayas at 5.7% sa Mindanao. Pinangunahan ng 20th Infantry Battalion sa tulong ng Katubig Samar LGU ang libing ng napaslang na miyembro ng New People's Army o NPA sa engkwentro noong November 9, 2024. Tinatayang nasa 31 hanggang 35 taong gulang ang napatay na NPA na di umano'y iniwan ng kanyang mga kasamahan sa pinangyarihan ng engkwentro. Sa pahayag ng 20th Infantry Battalion, agad silang nag-ayos ng nararapat na libing para sa napaslang na NPA bilang respeto na rin sa namatay. Patuloy ring nananawagan ang naturang batalyon sa mga natitirang NPAs sa Northern Samar na sumuko na para makamit ang kapayapaan sa nasabing lalawigan. Naghain ng resolusyon ang Makabayan Black na isa publiko ang pagtalakay sa Bicameral Conference Committee sa proposed 2025 national budget. Sa House Resolution number 2067 na pinirmahan ng Makabayan Black Representatives, hinimok nito ang Kamara na maging bukas sa publiko at sa media ang lahat ng Bicameral Conference Committee hearings, documents and transcript ng pagtalakay sa General Appropriations Bill o GAB. Saad sa resolusyon na maging transparent ang pagdinig sa publiko dahil nakabatay ito sa pangangailangan at interes ng mga Pilipino. Kasalukuyang ginaganap ang plenary debates ng Senado para sa kanilang bersyon ng 2025 GAB na target na maaprubahan sa November 19. Una nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na inaasahang aaprubahan ng Kongreso ang 6.352 trillion pesos sa 2025 budget sa ikalawang linggo ng Disyembre. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.